May mga lihim na umaalog sa dibdib na hindi mo maipapaliwanag. Parang hangin na pumapasok sa siwag ng bintana. Hindi mo nakikita pero ramdam mo ang lamig. Ganon ang kanyang presensya. Sa gitna ng mga ilaw ng mall at ingay ng crash register, siya ang tahimik na bagay na kinukulayan ang aking mga pang-araw-araw. Isang pang-akit na hindi ko mapangalanan. Isang ihip ng hangin na sa aki pabalik-balik. At sa oras na natuklasan ko ang kanyang lihim, natuklasan ko rin ang sariling pagnanasang matagal kong ikinubli. Dear Kuya Rex, sa araw-araw na paglalakad patungo sa universidad sa Bulacan, isang diretso mula sa aking boarding house, tatawid ng 2 kanto at papasok sa Gateway Mall. Hindi ako mahilig mamili, ngunit mula nang mamukhaan ko siya, naging ritual ang bawat pagdalaw. Siya ang cashier sa Quick Mart Grocery, ang maliit pero kompletong grocery store sa ground floor. Kapansin-pansin talaga siya. Iba ang ganda ng kanyang katawan. Maputi, matangos na ilong, at mga matang may kailaliman na tila may daladalang kwentong hindi pa naikukwento. Medyo matangkad. At sa tuwing iabot sa akin ang sukli o ituro ang isang aisles, may dignidad ang kanyang galaw. Banayad, tiyak. Ako naman si Alvin, isang graduating student ng education. Parang estudyanteng nahuli sa akto sa tuwing nasa harapan ko siya. Minsan nanakaw ko ang mga sulyap. Minsan sinusubukan kong makipag eye-to-eye contact. Ngunit laging nauuwi sa pag-iwas niya ng tingin na para bang nahihiya siya o may iniiwasan. Ang lakas ng tama sa isang lalaking tulad ko na sanay na sa mga papuri tulad ng gwapo ka Alvin, crush kita. Ibang-iba ang epekto niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang lumilipat ang sentro ng grabidad sa tuwing nasa pareho kaming espasyo. Ang puso kong sanay na sa tahimik na ritmo ay biglang kumalabog, parang tampol sa isang prosesyon. Isang Sabado ng hapon, naglakas loob ako. Pagpasok ko, diretso ako sa kanyang lane, kahit wala pang pila sa iba. Hello sir, meron po ba kayong school supplies dito? Ballpen? Notebook? Ang tanong ko. Naalam ko naman na nasa kabilang dulo ng store ang section nito. Sadyang sinasadya ko lang na magtanong sa kanya. Ngumiti siya. Isang simple, diretso at nakakagulat na ngiti na parang sinag ng araw sa isang maulap na araw. Nandun po sa dulo sir, tabi ng mga greetings cards. Anya, sabay turo ang direksyon. Naku, salamat. Medyo lutang po kasi ako. Pagod ako sa mga school activities. Dagdag ko, okay lang po yun. Ako rin po pagod sa duty. Anya, at tila may bite sa pagkakaisa sa tono niya. Ano pong pangalan mo? Tanong ko bago mahuli ang takot. Ako si Jacob, sir. Alvin naman ako. Nice to meet you, Jacob. Sandali lang yon. Ilang segundo sa gitna ng mga transaksyong pangkomersyo. Ngunit para sa akin, isa yung milestone. Bago ako umalis, bigla niyang sinabi na, Sir, kung gusto niyo po magpamasahe, may massage pa po kami malapit dito. Naka-sale ngayon. Relaxing po doon. Napatingin ako sa kanyang mga kamay. Mahaba at malinis ang mga darili niya. Nagtatrabaho ka ron? Tanong ko. Part-time lang po.
kapag walang duty dito. Minsan po pag weekends. O sige, itatry ko yan kapag hindi na kinaya ng katawan ko. Sabi ko, sabay alis ang mga bitbit na grocery at mga bag na puno ng mga bagay na hindi ko naman talaga kailangan. Ngunit hindi siya nawala sa isip ko. Naaalala ko ang kanyang pangalan. At sa gabing iyon, habang nag-scroll ako sa Facebook, naisipan kong isearch ang Jacob kasama ng pangalan ng mall. Maraming mga lumabas. Ngunit sa wakas, nakita ko rin siya. Isang account na may kaunting friends. Ang profile picture niya, nakasmile, nakaharap sa isang bundok. Ang gwapo-gwapo niya talaga. Ngunit pag-scroll ko pababa, nanlumo ako. May isang litrato siyang kasama ang isang babae. Magkahawak kamay sila sa isang parke. At ang caption, mahal. Sa mga sandaling iyon, parang nabunot ang sahig mula sa ilalim ko. Straight nga siya at may girlfriend na siya. Sandali akong nakaramdam ng sakit at paglumo. Pero mas malakas ang hiya. Sa halip na kalimutan, gumawa ako ng paraan para lumapit sa maling paraan. Gumawa ako ng fake Facebook account. Gamit ko ang pangalang Abigail. Isang random na babae mula sa mga lumang litrato ng kaibigan. Pagkatapos nun, in-add friend ko siya. Nilike ko ang ilan sa mga post niya. At nang ma-accept, nag-message agad ako. Hi Jacob, ang gwapo mo dito sa picture. Sabi ko, kasabay ng pag-attach ng screenshot ng kanyang profile picture at ang picture niya na palihim kong kinuha nung nasa mall siya. Nag-reply siya pagkalipas ng ilang oras. Hello, thank you. Pero paano mo naman nakuha yan? Secret, sabi ko. Nag-sorry ako. Stalker lang po. Pasensya na po. Nakita ko lang kayo doon sa may mall. Malapit dito sa amin. Ang gwapo niyo po talaga. Nagpasalamat lang siya at napansin kong parang hindi siya interesado sa akin. Sino nga ba naman ang magiging interesado kung baguhan pa ang account ko tapos hindi pa niya ako kilala? Okay lang po, Anya. Maikli, polite, pero walang enthusiasm. Ilang araw kong sinubukang makipag-chat sa kanya bilang si Abigail. Mabilis siyang mag-reply, pero laging maikli. Opo, hindi po, sige po, walang puso. Hanggang sa isang gabi nag-message siya nang hindi ko inaasahan. Abigail, sorry. Pero I'm not into girls. Sorry talaga. I hope you understand. But thank you. Nataranta ako at dali-dali kong binalik ang sarili kong account. Ang totoong pangalan ko. At nag-message ako sa kanya. Kunyari nagtatanong ako tungkol sa massage spa. Hi Jacob, ito si Alvin. Nung nakausap mo sa grocery nung isang araw. Tanong ko sana kung available pa ba yung massage promo ninyo. Nag-reply siya agad. Parang ibang tao. Yes Sir Alvin, available na po. Pwede kayong pumunta bukas. Ito po ang directions. Kinabukasan dahil pagod ako sa mga school activities namin. Katatapos kasi ng sport fest. Kaya medyo pagod ako sa paglalaro ng volleyball at badminton. Pumunta nga ako sa spa.
Isang maliit, malinis na lugar na malapit sa mall. Hindi ko alam kung anong inaasahan ko, pero nang makita ko siyang naka-uniformeng puti sa reception, parang nanigas ang buong katawan ko. "Sir Alvin, welcome po," bati niya, na ngayon ay may kasamang mainit na ngiti. "Hi Jacob, salamat sa directions. Follow me po." Nagkatinginan ang ibang mga staff nung panahong iyon na para bang magkakilala kami, pero hindi ko na sila pinansin. Inakay niya ako sa isang maliit, dimilit na room na may massage bed at amoy eucalyptus oil. "Dito po muna kayo, sir. Magtatawag po ako ng magmamasahe." Pero sa mga sandaling iyon, sinabi ko na, "Sir, pwede bang kayo na lang ang magmasahe sa akin? Total, gusto ko kasi yung medyo malakas yung pag-press. Ayoko sa mga babae na medyo mahina kasi, so napagod buo yung katawan ko at gusto ko yung medyo malakas," sabi ko na nagdadahilan na alam ko din naman na gusto ko talaga na siya ang magmasahe sa akin. "Okay sir, whole body po ba?" "Oo," tugon ko. Sabay turo ang kunyari masakit na katawan ko sa likod, mga balikat at mga paa. Tumango siya. "Sir, magtanggal na po kayo ng pang-itaas. Shorts lang po ang suotin. May locker po kayo dyan sa tabi sa mga gamit ninyo. Labas pa muna ako." Pagkalabas niya, mabilis kong hinubad ang shirts at pants. Naiwan ko ang boxer brief. Nang bumalik siya, nagulat siya. Kasi akala niya naka-shorts lang ako. Nakahiga na ako pabaliktad at nakapikit. Naramdaman ko ang unang hipo ng kanyang mga kamay sa aking balat. Malamig ang langis, ngunit mainit at banayad ang palad niya. Banayad sa una, hanggang unti-unting lumalalim. Napabuntong hininga na lang ako sa ginhawa. Ang sarap sa pakiramdam. Higit sa pisikal na pagod. Para siyang nag-aalis ng bigat na hindi ko napapangalanan. Habang nagpapatuloy ang masahe, naramdaman ko ang kanyang paggalaw. Mula sa balikat, papunta sa likod, hanggang sa mga binti. May mga sandaling para siyang humihinto, nag-a-adjust ng posisyon o kaya'y dinidikit ng bahagya ang kanyang kamay sa aking balat ng mas mahaba. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero parang may kakaibang pagmamadali sa paghinga niya. At may mga extra movement na kanyang ginagawa na hindi naman talaga yun sa regular na masahe. "Sir, imamasahe ko na po ang ulo nyo para ma-relax po kayo," anya bago lumipat sa tuktok ng massage bed. "Massage ko na po muna ang ulo," sabi niya. Sana all ulo, buti na lang hindi ulo sa baba. Pumikit ako ng mahigpit at naramdaman ko ang kanyang mga daliri sa aking sentido. Gumagalaw ng paikot sa ilalim ng aking pikit. Nai-imagine ko ang kanyang mukha. Malapit, tahimik, nakatingin. Hinayaan ko ang aking sarili na maigalaw sa pantasya na lumapit siya at hinawakan niya ako. Na-imagine ko pa kasi ang kanyang haplos sa aking noo at alam kong nakatingin siya at nakatitig sa aking mukha. Sa sandaling iyon, dahan-dahan kong ibinukas ang aking mga mata at diretso nagkatitigan kami.
Huminto siya sa paghihilot sa aking ulo. Sandaling tumahimik at ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin habang nagkatitigan ang aming dalawang mata. Diretso sa mata niya. Wala siyang ngiti, ngunit ang mga mata niya malalim, mabait, at ngayon tila puno ng tanong. Nakakawala ng hininga. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng aming mga mukha. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking mga labi. Ang buong katawan ko ay parang naging static. Lahat ng nerbiyos ay nakatuon sa sandaling iyon. Unti-unting ngumiti siya. Isang mahinang ngiti, ngunit tiyak na ngiti. Pagkatapos dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Bago ko pa malungkat ang anumang salita, bago ko pa ipikit ang aking mga mata, ay ramdam ko na ang pagdampi ng kanyang mga labi sa aking mga labi. Malambot ang sa kanya at ang halik ay banayad ngunit puno ng mga intensyon. Para siyang nagtatanong at sumasagot ng sabay. Ang buong mundo ay nawala. Ang ingay ng trapiko sa labas, ang amoy ng langis, ang takot ko, ang pangamba, lahat ay nawala. Tanging ang init ng kanyang mga labi at ang marahang paghipig ng kanyang kamay sa aking pisngi ang nariyan. Nang humiwalay siya, nanatili siyang malapit. Ang aming noo ay halos magkadikit na. "Hello, Abigail," bulong niya. Nanigas ang aking katawan. Nagpanik ang isip ko. Paano niya nalaman? Yung mga tingin ko na parang puno ng tanong na nakatitig sa kanya. Ngumiti lang siya. Yung ngiting parang nang aasar. "Bakit mo pa kailangan gumamit ng ibang pangalan, Alvin?" Hindi ako makasagot. "Alam ko na ikaw yun," patuloy niya. Mula pa ng pag-send mo ng picture. Napansin ko kasi nung araw na yun sa grocery, may kumuha ng litrato malayo. Medyo nahuli ko lang yung moment na yun. At kaninang nakita kita sa labi, sigurado na ako. Inilabas na ang kanyang phone at ipinakita sa akin ang isang maikling video clip mula sa CCTV ng grocery store. Isang footage kung saan kita akong kumuha ng litrato sa kanya mula sa aisles ng chips. Nanginginig ang mga tuhod ko ng mga sandaling iyon. Pasensya na, Sir Jacob. Sobrang hanga lang siguro ako sa'yo." "Okay lang yan," anya, sabay hinawakan ang aking kamay. "Ako rin, Alvin. Napansin din kita. Lagi ka dun sa grocery. Kahit alam kong minsan wala ka talagang bibilhin. Kaya nang nag-message ka na magpapamasahe, nagpa-schedule agad ako para ako na lang mag-handle sa'yo. Kunyari lang sinubukan kita kanina na maghanap ako ng iba. Pero tama nga ako. Gusto mo nga ako. Kaya hinalikan na lang kita." Hindi ako makapaniwala pero yung girlfriend mo sa picture, hindi. Ex na yon. Months ago na. Hindi ko na in-update yung profile at hindi ko na rin alam kung paano magsimula. Kaya hinintay ko na lang.
Ang bigat sa dibdib ko ay parang bula na nawala. Napangiti ako nang may kasamang luha ng ginhawa. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Bago pa ako umuwi nung araw na yon, anya, habang hinahaplos ang aking palad, kapag sa susunod, sa hotel na lang natin gawin, mas private at mas malaya. May mga extra moment pa tayo. Ilang araw nang lumipas, nag-book ako ng isang simple ngunit malinis na hotel sa tabi ng highway. Wala na kaming kinailangang pagkukunyari pa. Pagdating niya, hindi na siya yung masahistang profesional o cashier na polite. Siya na si Jacob at ako na si Alvin. Pagkatapos ng masahe na ngayon ay puno ng paghawak na hindi pagtatago, mga halik sa bawat liko ng kanyang gulugod. Ibinaling ko siya at hinagkan ng buong tapang. Ipinakilala ko siya sa sarili kong mundo at sa mga pagnanasa at pangarap na hindi ko kailanman ibinunyag kanino man. At siya, tinanggap lahat. Sa dilim ng kwartong iyon, wala nang mga label, wala nang takot. Tanging ang init ng aming katawan at ang katapatan ng aming mga puso. Para akong pumasok sa isang uri ng langit. Isang langit na matagal kong iniisip na ipinagpabawal sa akin. "Hi boyfriend," sabi niya. Isang salitang napakalinis, napakagandang pakinggan. Boyfriend agad? Oh, bakit? Ayaw mo ba? Ayaw mo ba ako? Ay, hindi naman. Gustong gusto kita. Yan ang sagot ko. Sa mga sandaling yon, kami na. Kami na ng palihim. Naging regular na akong customer ni Jacob sa hotel tuwing weekends o kaya'y sa kanyang apartment kapag walang roommate. Mayroon kaming lihim na relasyon na habang buhay sa mga yakap sa dilim, sa mga bulong sa telepono, sa mga ngiting pinagpapalitan sa grocery na tila walang kahulugan sa mundong nakapaligid. Alam kong hindi ito maging madali. Alam kong marami pang hamon na haharapin. Ang pamilya, ang tradisyon, ang tingin ng iba. Ngunit sa bawat masahe ni Jacob, sa bawat hipo na nagpapaginhawa sa aking mga kalamnan at sa aking kaluluwa, naniniwala akong darating ang araw na hindi na namin kailangang magtago pa. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagbasa sa aking sulat. Lubos na gumagalang at nagmamahal. Alvin.